Tukoy na ng Quezon City Police District o QCPD ang motorcycle rider na bumaril sa kanyang kapwa rider na nagmalasakit lamang sa mga tauhan ng Metro Manila Development Authority. Lumalabas din sa kuha ng CCTV. Abay, umangkas itong sospek sa biktima bago niya gawin ang krimen. Mar Gabriel sa Balita Exclusive. Sa kuhang ito ng CCTV, pasado alas 6 ng gabi noong March 14, makikita ang sospek na naglalakad sa harap ng isang subdivision sa Commonwealth Avenue. Ilang minuto lang yan matapos niyang takasan ng mga tauhan ng MMDA na sumita sa kanya sa kanto ng Sullivan Street. Ang biktima na si Wilmer Zara na nagmalasakit na humabol sa sospek, makikitang pumasok sa subdivision sakay ng kanyang motorsiklo. Pero nang hindi makita ang sospek, agad din siyang bumalik palabas. Gusto niyang iligaw yung naghahabol sa kanya na tao. So, iniwan niya yung motor niya, naglakad siya. So, etong victim, nagkataon talaga na palabas rin sa isang subdivision at nagkakitaan talaga sila dun sa Commonwealth Avenue rin. At yun, pinasakay niya. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kita ang biktimang si Wilmer na angkas na sa kanyang motor ang sospek. Pero bago pa sila makalayo, biglang binaril ng sospek ang biktima. Matapos ito, kitang tinangay ng sospek ang motorsiklo papalayo sa crime scene. Kalaunan, na-recover din ng mga pulis ang motorsiklo ng biktima. Iniwan niya, so lumalabas siguro sa ating investigation na malapit lang rin yung motor na pinag-iwanan niya, no, sariling motor niya. Tingin ko hindi para nakawin yun. Gamit niya lang para lumapit siya sa pinag-iwanan niya ng motor. Yun po yung analysis natin. Ayon sa pulisya, posibleng sa lugar na ito nagkita ang biktima at ang sospek. Nakumbinsi niya ito na sumama sa kanya para isuko sa mga tauhan ng MMDA. Ang hindi niya alam, may dalang baril ang sospek. Sa patuloy na backtracking investigation ng mga pulis, nakakuha sila ng CCTV kung saan nakuha na ng mukha ng sospek. Suot niya ang kaparehong tsinelas at jacket nang sitahin siya ng mga MMDA. Isinasa ilalim na ito sa enhancement upang mas mapalinaw pa ang mukha ng sospek. Nasa 80% na po tayo sa investigation natin at ang kailangan lang namin ngayon is may enhance yung mukha ng tao. Ginawa yun sa asawa ko. Muli namang naging emosyonal ang asawa ng biktima nang makita ang itsura ng sospek at mabalitaan ang development sa kaso. Hindi ko pa rin ma-explain kasi nandun nga po, malaki na yung pag-asa na mahuli na yung gumawa dun sa asawa ko. Pero hindi ko po alam kung ano mararamdaman ko kapag nakita ko na talaga siya. Ang dami kong tanong bakit ginawa niya yun sa asawa ko. Pero ang pinaka-iniisip ko po sa ngayon, malapit na siyang mahuli. 1 milyong piso na ang nakalaang pabuya para sa mga makakapagturo sa sospek. 500,000 piso ang mula sa MMDA, habang 500,000 piso rin ang mula kay Senator Raffy Tulfo. Kaya naman ang pamilya, lubos ang pasasalamat sa mga taong tumulong sa kanila. Pero ang pinaghahandaan ko po kasi yung pag nailibing na siya, yung pagka hindi na po talaga nila nakikita yung daddy nila. Doon ako nagre-ready sa mga possible na itanong po nila sa akin. Na hindi ko rin naman alam kung ano isasagot, pero ayun po yung pinaghahandaan ko. Nakaburo lang labi ng biktima sa kanilang bahay sa Rodriguez, Rizal at nakatakdang ilibing sa araw ng Sabado. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.